limang deboto sa Ligao City, Albay. Sugatan matapos aramitin ng patrol car ng pulis. Bahagi ng Kisame ng NAIA Terminal 1 bumagsak. Yun. 7 sugatan. SUV nakabundol ng motorsiklo at dumiretso umano sa compound ng Malacanang, iniimbestigahan. Hanggang 21 piso taas presyo sa litro ng diesel. Bagong penitensya sa mga motorista sa susunod na linggo. Exclusive at unikang lalaki. Di sinanto ang Semana Santa na loob at namaril sa Bulacan. So how much? Okay po yun, only 1,000. 1,000? At taksing na nag-aumano ng pamasahe ng K-pop idol na bumisita sa Cebu. Pinagpapaliwanag ng LTFRB. Live mula sa GMA Network Center, ito ang Ayan daw. Magandang Luzon, Visayas at Mindanao. Disgrasya ngayong Semana Santa ang sinapit ng ilang deboto sa Ligao City sa Albay. Magsising pasada ngayong Biyernes Santo ang mga biktima nang bigla silang araruhin ng police mobile. 15 ang sugatan, kabilang ang 5 menor de edad. Yun o. Ayon sa Albay Police, nag-iinspeksyon sa pilgrimage site ang mga tauhan ng Ligao City Police nang lumapit ang isang babae at humiling ng libreng sakay para sa 3 senior citizen. Habang tinutulungan ng mga pulis sa mga sasakay, bigla umanong umandar at dumausdo Meron sa daw. pababang daan ang patrol car. Noon na, nabangga ang mga deboto. Agad silang dinala sa ospital at nasa mabuti ng kalagayan. Ang isa, nananatili pa po sa ospital, ay SUV ding nasira ang bumper sa lakas ng impact. Yun, Tinanggal sa nasira. pwesto at posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang driver. Patuloy po ang investigasyon. With police resulting multiple homicide damage to property. Tapos may bato, kadus-dus po kasi yung yung kalsada po po. Sobrang dami nilang sumakay. Lalo na yung mobile po, yung patrol car natin. Pagkabandi po, isawakan ko po sa likod. Para mapugol, mapigilan, sobrang bigat po. Hindi ko na po talaga na kaya. Hanggang nasugatan na po ako. Nakitawan ko na po Yun, yung damage to patrol. property niya. May already order na siya at then tinitingnan din natin yung possible filing ng kaso niya. Katulad halimbawa kung makita natin yung reckless imprudence resulting in physical injuries, damage to property. Bahagi na Kisame sa lihat ang bumagsak dito sugatan. Administrative case. Alami. Kaka-renovate pa lang pero bumagsak na agad ang Kisame sa bahagi ng NAIA Terminal 1. 7 ang sugatan dyan. Katutok live, si Rafi Lima. Rafi? Ayan na. Mel, nananatiling normal ang operasyon sa may arrival area nitong NAIA Terminal 1 matapos ngayong aksidente kanina kung saan bumagsak ang isang bahagi ng Kisame katabi ng isang restaurant dito sa NAIA 1. Yun. Mga alas 11 kaninang umaga nang magkagulo sa Yun, West no. Arrival Curve Area C sa NAIA Terminal 1 Arrival Extension Area na bagong renovate dito ng Pebrero. Bumagsak kasi ang bahagi ng Kisame katabi ng isang restaurant. Bagong renovate, bumigay. Sa ilalim ng bumagsak ng Kisame at may mga pasahero naghihintay ng kanilang sundo. Ang isang lalaki nakaputi, kitang hawak ang kanyang ulo habang papalayo sa bumagsak ng Kisame. Mami, look. Ayon sa report na Bumagsak nabanggit sa Kisame. Transportation, ito ang sugatan sa insidente. Look, mami. Agad naman itinakbo sa ospital ang mga Sakit. nasugatan. Inutusan na rin daw ng DOTR ang Manila International Airport Authority o MIAA na makipag-ugnayan sa New NAIA Infra Corporation o NNIC, ang pribadong operator ng NAIA, para agad imbestigahan ang insidente. Ano? Sa isang pahayag, sinabi ng NNIC na nasa stable na kondisyon na ang mga nasugatan. Nang puntahan namin ang bumagsak na Kisame kanina, pinabutan namin ang ilang kawani ng NNIC na nag-inspeksyon sa lugar. Ayon sa NNIC, ligtas na ang pinangyarihan ng insidente para ipagpatuloy ang normal na operasyon sa lugar. Dinagyan na lang ng kordon ng misang Report by pinagbagsakan ng Rafi Kisame. Si Mami, sa kasunay, sa baba ko ako naghihilamos. Kitang-kita ko yung pagbaba
Tiniyak din Mel ng NNIC na patuloy sila magbibigay ng tulong sa mga naaksidente dito nga sa pagbagsak ng Kisame kanina. At hindi rito naapektuhan yung overall na operasyon dito na EA Terminal 1 dahil sa insidente. Yan ang latest muli dito sa NAIA 1. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Penitensya pa rin ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. May pa. Asahan ng hanggang 21 pesos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Magmamahal din ang gasolina. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuloy ang penitensya ng mga motorista sa susunod na linggo. Hanggang 21 pesos ang tinatayang dagdag presyo sa kada litro ng diesel sa round 5 ng malaking taas singil sa Martes. Hanggang 7 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Ayon yan sa oil industry sources. Ibig sabihin, posible nang sumampa ng lagpas 170 pesos per liter ang diesel. 120 pesos naman sa ilang brand ng gasolina. Nakaabang pa ang publiko sa detalye ng pakikipag-usap ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kay Iranian Foreign Minister Marin si Syed K-pop Abbas idol, Araghchi. bumisita sa Ang Cebu, tiyak sa paniwalag ngayon sa ni Araghchi, LTFIB, papayagan ng Iran showbiz. ang pagdaan sa Strait of Hormuz ng Philippine flag Mamaya. vessels, pati ng mga energy source ng bansa Maya, at maya mga lang pala. tripulanteng Pilipino. Inaalam pa kung maisasama rin sa padadaanin ang mga barko ng ibang bansa na may Energy tripulanteng emergency. Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas lubhang mahalaga ang papel ng Strait of Hormuz sa pagbiyahe ng crudo, kundi sa marami pang bansa sa buong mundo. Sa datos ng United Nations Trade and Development, mula February 1 hanggang 27, tinatayang 129 na barko ang dumaraan araw-araw sa Strait of Hormuz. Pero mula February 28, ang araw kung kailan sumiklab ang gyera, bumaba na yan sa 81. Wala namang ganun, mami. Pinuri ni Senate President Pro Dahil sa mahal Tempore busy rin. Panfilo Ping Lacson ang naseryong kasunduan ng Pilipinas at Iran. Lalo't 80 hanggang 100% ng ating oil imports ang dumaraan aniya roon. Sinigundahan niya ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairperson ng Senate Protect o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee. Nauna na rin iminungkay ni Gatchalian na maggrasyon o limitahan na ang ibebentang langis kada customer. Pwede aliyang damihan ang rasyon sa public transport. At exempted ang frontliner tulad ng mga ambulansya, pulisya at mga bumbero. As early as now, mag-ration na tayo para ma-extend natin from 51 days. Kaya ma-extend yan to another 90 days or even longer. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sugatan ng isang rider matapos mabundol ng isang SUV. Ang hit yan, ano? Yun, yun. Yun, yun. Ayon po yan sa isang saksi. Nagpabalik si Sandra Aguinaldo. Babalik Sa na pamamagitan report. ng Yuan Avenue at Quirino Avenue, nabundol ang isang rider ng isang SUV kaninang madaling araw. Ayon sa ilang saksi, nakahinto sa stoplight ang rider nang biglang masalpok ng SUV na mabilis umano ang takbo. Sugatan ng rider ng isang motorcycle taxi and delivery service sa tindi ng pagsalpok. Kumalat sa kalsada ang dalawang helmet ng rider at ilang bahagi ng motorsiklo, kabilang ang nagkapira-pirasong top box nito. May mga kumalat ding bahagi ng SUV na mabilis na tumakas ayon sa mga nakasaksi. May maruro po na ano. Mga kasi SUV. CCTV. Na hindi po namin kasi napansin kung anong brand. Pero dyan siya, dire-diretso lang. Tapos nabangga niya yung rider. Tapos huminto lang siya, sandali. Ilang nagmalasakit na rider ang sumunod sa tumakas sa sasakyan at nakakita Pwede umano sa arestuhin pagpasok po. nito sa Malacanang Park, ang lokasyon ng headquarters ng Presidential Security Command. Iniimbestigahan na ng Manila Police District ang insidente. Hawak naman ng Paz Police Community Precinct ang motorsiklo ng biktima at mga naiwang parte ng SUV. Ang biktima, kasalukuyan nagpapagaling sa isang private hospital sa Maynila. Tumanggi ang mga kaanak nitong magbigay ng pahayag. Ang nakuha lang nating information, nasa hospital ito, dito sa isa sa mga ospital dito sa Maynila, at nasa stable condition naman siya. Nagpunta rin sa nasabi ospital ang ilang kinatawan ng PSC. Ayon sa isang opisyal na nakausap namin, naghatid sila ng assistance sa biktima. Pero wala silang opisyal na paliwanag tungkol sa insidente. Ang MPD nangako naman ng patas na investigasyon. Law applies to all.
hindi naman ito, wala naman pinapanigan kung sabi nga, either kung miyembro ba yan ng kapulisan, o miyembro ba yan ng AFP o ano pa man yan. Ang sa atin dito, kung meron tayong paglabag sa batas, dapat ka managot. Maharap siya sa possible na reklamo na reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Oras. Yung balita po. Mahigit kalahating milyong deboto ang dumalo sa posisyon ng Jesus Nazareno na tumagal na mahigit 13 oras. Nagsimula yan pasado alas 11 kagabi at natapos bago mag-alauna ng hapon kanina. Nakatutok si Gomer Aprecio. Ganito kainit ang naging sitwasyon sa Dami, posisyon oh. ng Buong Nazareno sa bahagi ng Arleve Street sa Maynila pasado alas 12:30 ng hating gabi. Bawat deboto gustong Away mahawakan siya, ang oh. lubid ng andas. Sa kuwang ito, may kita na marami rin ang naglalakas loob na makasampa sa andas para makapagpahid ng kanilang mga bipo. Pero kung marami ang sumama sa prosesyon, marami rin ang piniling mag-abang na lang sa pagbalik ng andas. May mga naglatag pa ng sapin sa bangketa at kalsada. May mga nagdala ng upuan para makapahinga muna. Kilala na. Ang magkaibigang senior citizen na sina Romeo at Arturo na taga-Bagong Silang Caloocan, piniling hindi na sumama sa prosesyon. Mahigit 50 taon na raw deboto ang 73 years old na si Lolo Romeo. Siya raw ang humikayat sa 63 years old na si Lolo Arturo para maging deboto. Kahit na stroke at nagkaroon ng blood clot sa ulo, hindi ito hadlang para sa kanyang panata sa Nazareno. Parata ko talaga, ako may buhay ako. Ang sarap. Mangingilabot ka, Walang stock ako. iiyak ka. Luha, uhog, sipon, sama-sama. Pag natingala ng Nazareno, masama pakiramdam mo. Pakiramdam. Saktong alas 11:33 kagabi nang lumabas ang andas sa simbahan. Mas maaga ito na mahigit 20 minuto sa schedule na alas 12 pa sana ng ating gabi. Ayon sa pamunuan ng simbahan, yan ay upang makabalik agad ang andas bago ang 7 palabras. Inasahan daw kasi nila na mas marami ang deboto ngayon kumpara noong nakarang taon. Yan ay dahil marami ang hindi umuwi ng probinsya dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Base sa datos ng Manila Police District, aabot sa mahigit kalahating milyong deboto ang dumalo sa prosesyon. In-expect natin na nung nakaraang taon, noong 2025, nakapagtala tayo ng mahigit kalahating milyong mga deboto ang nag-participate dito. Wala namang pagbabago dun sa ruta, ganun pa rin naman siya. Yung mga pulis natin nandyan para bantayan lang yung kaayusan at katahimikan. At sabi maitawid natin ang maayos itong ating Good Friday procession. Sabi ng mga deboto, buyat at pagudpan, ang mahalaga na ipakita nila ang kanilang malalim na debosyon at pananampalataya sa may kapal sa pamamagitan ng imahe nito. Jomer Apresto, Nakatuto, 24 Oras. Sa gitna ng pagmahal ng langis, sinulit ng mga dumayo sa Baguio ang biyahe at nag-sidewalk na rin sa Latinidad. Pero mas marami ang namanata muna ngayong Biyernes Santo. At Nakatutok Live, si Bea Timla. Bea. Vicky, ngayong Biyernes Santo, pause muna sa pamamasyal ang ilang turista sa Baguio para ituloy ang kanilang panata. Pero may iba naman na bumaba pa rito sa La Trinidad Benguet para naman ituloy ang kanilang travel goals. Pinasan ng 75 anyos na si Rupert ang krus na yan habang nagdarasal para sa Stations of the Cross sa Baguio Cathedral kaninang umaga. Sa kabila ng bigat ng krus, tila gumagaan naman aniya ang puso niya. Nawawala yung mga problema sa buhay. Ngayon nararamdaman ko na ang bigat ng cross na tinatawag. Kaya sabi ko, salamat Lord. Gaya niya, marami pa rin ang nagtungo sa mga simbahan sa Baguio bilang panata ngayong mahal na araw. Lagi kong dinadasal, Lord kako, bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, lakas ng katawan, para mapagsilbihan kita. Every year yung hanggang buhay. Hanggang malakas. Every year hanggang buhay pa. Kailangan sa mga kwartulong niya. Ang pamilya de Guzman,
pahinga muna sa pamamasyal ngayong Biyernes Santo para magbisita iglesia kasama ang kanilang bibi. Gusto pa rin namin bigyan ng importansya ang Panginoon. Siya pa rin naman kasi yung Pawis sentro na. ng relationship namin. Ang dami naming prayers na sinagot talaga ni Lord. And minsan lang kami sumobra pero never kami nagkulang. Ito yung prayer. Ay, ito yung sagot sa Kami pawis Asan muna. man sa bulsa ang bigat ng mataas na presyo ng petrolyo, Mahal. may ilang turista Yun. nag-side trip pa sa La Trinidad Benguet galing Pawis Baguio po. para mag-strawberry picking. Push namin kasi ni-request ng mother ko. Makiabot Parang tawid po, Visayas pawis na Vegas po. is pagsunod-sunod rin yung locations na malalapit. Saya ko kasi kasama ko yung mga anak ko. Bahagyamang Pakiabot nakapawis po, sa pawis kitang po. ilang naghahanap buhay sa strawberry farm. Hindi pa rin daw nito mapantayan ang sigla rito bago lumobo ang presyo ng langis. Simula po kahapon, medyo dumami na po yung tao. Kaya po, konti po yung dumadayo ngayon kasi po, mahal na po yung gasolina at diesel po ngayon. Kaya, konti po yung kita namin. Vicky, kaninang hapon maalinsangan ang panahon dito sa La Trinidad Benguet. Pero ngayon ay lumalamig-lamig na ang panahon. Samantalang pwede pong mag-strawberry picking dito simula alas 8 ng umaga. Yan ang latest mula rito sa La Trinidad Benguet. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Susunod, exclusive, ang nahuli na barilan kasunod ng nakawan sa Bulacan, kahit Semana Santa. Yun. K-pop star na bumisita sa Cebu. Siningil umano ng sobra-sobra ng taxi. Anong tugon ng LTFRB? Sunog, sumiklab sa residential area sa Malate, Maynila. No. At payag ni Floyd Mayweather na exhibition lang ang laban nila ni Manny Pacquiao sa Setyembre. Dati. Pinalagan ng pambansang kamao. Patuloy niyang tutukan sa 24 oras. Mga kapuso, hindi sinanto ng isang magnanakaw ang Huwebes Santo. Pero hindi siya inurukan ng may-ari ng niloobang bahay. Kaya nagkahabulan sila at nagkabarilan. Nahuli kamyan at nakatutok si John Consul. Yan na. Mag-aalas 7 ng umaga nitong Huwebes Santo nang magtatakbo sa San Miguel, Bulacan ang isang lalaki nakaberde na may baril at tangay ng mga gamit. Nakikipagbarilan sa kanya habang Habulan umahabol at isang lalaking nakapula. Ilang saglit pa, umatras ang humabol pabalik sa pinanggalingang bahay. Hindi nahagip ng CCTV pero nagtamo na pala siya ng tama sa dibdib at agad isinugod sa ospital. Si suspect ay pinasok siya dun sa loob ng bahay niya. Yung bahay kasi ay may tindahan sa gilid, no? And then doon siya tinutukan, then nalaban tong si victim. Hanggang tumakbo siyang mabilis papunta ron sa kanyang sasakyan to get his firearms. Nagbarilan silang dalawa itong si suspect. Sa follow-up operation ng pulisya, nasukol ang suspect sa isang sementeryo sa lugar kung saan ito tumakbo at nagtangkang magtago. Less than 24 hours, we were able to arrest the suspect. At nakuha rin natin yung baril na ginamit niya during the shooting incident. Sinisikap pa namin makuha ng pahayag ang suspect. Sa ngayon ay wala na sa panganib ang biktima. Positibo niyang kinilala ang suspect na kanyang nakabarilan kahapon. Natukoy ito bilang bagong laya Biyernes sa Santo, nasumuka na yan. May mga information tayo na-receive na ito ay involved na rin sa mga robbery incident dyan sa Bulacan. Sinabi natin, baka dito sa Lisbay provinces, malapit sa riyan sa Nueva Ecija and Pampanga. So, yun yung mga piniverify pa natin as of this time. John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakatagdang pagbutuhan ng United Nations Security Council ang isang solusyon para protektahan ang commercial shipping sa Strait of Hormuz na kontrolado ngayon ng Iran.
Nakatutok si Ian Cruz. Kasunod ng babala ni US President Donald Trump, natitindi pa ang pag-atake sa Iran sa susunod na 2 o 3 linggo. We're going to bring them back to the Stone Ages. Matatablo daw lang. Inasinta ng airstrike ang isang tulay sa Iran na kumukonekta sa Tehran at lungsod ng Karaj dahilan upang may mga masugatan. Ito pa naman ang pinakamataas sa tulay sa Middle East Itong tulay, no? at pinasinayaan ngayong taon lang. Sunod namang atakihin ng Amerika ang electric power plants sa Iran. Ayon kay Trump, Oho, hindi ayun. iwas ang liderado ng bagong rehimen doon. May mga bagong pag-atake rin ng Iran sa Israel na kaalyadong bansa ng Amerika dahilan upang mawasak ang ilang gusali sa isang lungsod. Sa hiwalay na lungsod naman, isang kindergarten school ang napinsala ng rocket attack. Ayon sa local reports, nagmula naman sa Lebanon ang naturang rocket. Ang higit isang buwanang palitan ng atake sa pagitan ng Amerika at kaalyadong Israel laban sa Iran nagresulta sa paghigpit sa Strait Hormuz na daanan ng supply ng krudo at dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis. Naghain na ng resolusyon ng Bahrain sa United Nations o UN para bigyang otoridad ang mga member state na gumamit ng lahat ng kinakailangang paraan upang protektahan ang commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nakatakdayang pagbotohan ng United Nations Security Council ngayong araw. Pero ang China na may kapangyarihang mag-veto nito, iginiit ang paggamit ng puwersa ng mga member states ay posibleng mas magpalala pa sa sitwasyon. Sinisiri ng China ang mahirap na pagdaan sa Strait of Hormuz sa illegal military operations ng Amerika at Israel kontra Iran. Mungkahi ng China magtigil putukan o mag-ceasefire sa gitna ng tensyon. Kinondena ni Pope Leo XIV ang anyay karahasan na nagpapaluhod ngayon sa sangkatauhan. Inimok din niya ang mga Katoliko na tulungan ang mga oppressed o pinahihirapan. Sinabi niya yan sa misa sa Basilica of St. John Lateran kung saan isinagawa ang washing of the feet ng 12 pari. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Dahil sa sobrang init, inimatay ang ilang dumagsa sa Maleldo 2026 ang bersyon ng senakulo sa San Fernando, Pampanga, Ay. kung saan may literal na San Fernando, Pampanga. nakatutok si Chino Gaston. Sa pagpasok ng mga kabayo at mga Romanong sundalo, nagsimula ang Maleldo 2026 sa crucifixion site sa San Pedro Putod sa San Fernando, Pampanga. Dagsa mga manunood, kabilang na ang ilang dayuhan, gaya ng Katolikong si George Hatter mula Austria. I think it's interesting to see it live, you know? Because you read about it in the Bible, you hear it in Holy Week every time when you read the Gospel, but here seeing it live is completely different. Yeah. Sa sobrang init, ilang manunood ang hinimatay at dilapatan ng Pangulong Lunas. Naging hamon din sa mga organizer ang mga taong gustong makalapit sa mga aktor sa Senakulo. Ay, kayon. Sa Maleldo, si Ruben Inahe na 37 taon nang ginagampanan ang papel bilang Jesucristo. Literal siyang ipinako sa isa sa 3 krus na natayo sa burol. Isang panatang kanyang sinimulan noong dekada 80 bilang pasasalamat sa pagaling mula sa aksidente sa trabaho. Taon-taon na lang sinasabi ni Ruben Inahe na magre-retiro na siya mula sa pagpapapako sa krus. Kaya ang tanong ng marami, ito na nga ba ang huling taon na pagganap niya bilang Jesucristo dito sa San Pedro Putod sa San Fernando, Pampanga. Pagkatapos ng medical check-up at kaunting pahinga, humarap sa media sina Inahe at 2 napipisil na papalit sa kanya. Taon-taon, pinagdadasal ni Inahe ang kanyang kalusugan tuwing nasa krus. Pero kanina, iba raw ang kanyang pinagdasal. Matigil na yung biyagas sa gitnang silangan ko. Ayun po yung pinalangin ko sa taas ng krus. Kasi sa tulay yung naglalaban, yung buong munti na ang nasasaktan. Sana tayo po.
Sa kabila ng mataas na presyo ng langis at init, ay maraming dumayo. Bagay na ikinagulat ng mga organizer. In-expect din natin na magkakaroon po ng epekto yung pong crisis na nangyayari ngayon. No? Pero nakita nyo naman, marami pa rin po. No? Ang napagkasunduan po namin estimate at this time ng ating pong PNP, dito po sa site is more or less 8,000. Yung pong mga naging bisita po natin. 15,000 naman kung bibilangin ang nasa 4 na iba pang crucifixion site sa San Fernando. Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, matinding init o bigla ang pagulan sa ilang lugar ang dapat paghandaan hanggang sa matapos ang Semana Santa. Ngayong Biyernes Santo, pinakamainit sa Cotabato City na nakapagtala ng 41 degrees Celsius na heat index. May mga lugar din na may Extreme caution. 40 degrees Celsius. Magpapatuloy ang maalisangang panahon hanggang sa Black Saturday at Easter Sunday. Posibleng umabot Black sa 40 Saturday? degrees Celsius. Ang mainit na Danger? panahon, dulot pa rin yan ng easterlies na pwede rin magdulot ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng hapon at gabi sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang panig ng Palawan. Pagsapit ng Easter Sunday, maaliwalas sa halos buong bansa sa umaga pero bandang hapon, unti-unting tataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Samar at Leyte Provinces, Cebu, Bohol, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsamgen, Caraga, Davao Region. Sa Metro Manila, maliit ang posibilidad ng ulan pero magdala pa rin ang payong kung may lakad sakaling magkaroon ng localized thunderstorms. Bawal muna ang mga party at ingay sa Boracay ngayong Sabi kahapon. Biyernes Santo. Inilaan Sinasabi ng mga kahapon. papasundo. Bawal. Panahon para Bawal. at mag-ayuno. Nakatutok doon live si Kim Salinas Ayan na. ng GMA Regional TV. Kim? Na. Bawal nung inay yan na. Go, ahead. Mel, daan-daang deboto ang nakibahagi sa taunang Via Crucis o Stations of the Cross dito sa Boracay ngayong Biyernes Santo. Tahimik at payapa. Walang maririnig na malalakas na tugtog. Ayan, Ito ang bawal. sitwasyon sa isla ng Boracay ngayong Good Friday. Ang maririnig lang kaninang umaga. Ang dasal ng mga nagprosesyon sa beachfront. Ang Via Crucis o Stations of the Cross ang taunang aktibidad ng parokya sa Boracay. Ngayong taon, daan-daang deboto ang nakibahagi. Sa certificate of land na ngayon ay binabawi sa amin, kaya in-offer namin yung mga intention namin dito. Hindi lang mga residente ang nag-iisa Wala sa naman Via Crucis, residente. kundi pati mga nagbabakasyon. Tulad na lang ng grupo ni Thelma. 2 years no na residente oh. Siyempre, Biyernes Santo, gusto namin ding magsimba, kaya sumama kami. Ayon sa Pura Paroko, mahigit 500 ang sumama sa Via Crucis ngayong taon. Hindi success yung hinahanap natin, kundi yung fruitfulness. No, maganda yung takbo ng Via Crucis, walang masyadong interruption, no? At maraming sumama. Bilang pag-obserba din sa Good Friday, kahit sagana sa pagkain sa Boracay, nag-ayuno at umiwas sa pagkain ng karne ang ilang turista. Simula kaninang alas 6 ng umaga, ipinagbawal na sa isla ang mga party at pagpapatugtog ng malakas. Bawal. Hanggang alas 6 bukas ng umaga. Gayon din Sabado de Glorio. Family dinner na to keep it solemn. Alam naman po namin. Bawal inay sa Boracay. Grabe. Mel, kaninang alas 12 ng tanghali, ginanap ang 7 last words sa simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang prosesyon ng religious images na nakalagay sa karosa. Mahigpit namang magbabantay ang otoridad upang masigurong sinusunod ang ilang restrictions. Mel? Maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV. At tutukan ang paliwanag at susunod Sobog sino na kay ng Sobin. kumpanya ng taxi sa Cebu na sobra umanong naningil sa isang K-pop idol. Uy. At ang inuman sa isang ilog sa Ilocos Norte na nauwi sa trahedya. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang Overcharging, taxi sa no? Cebu
na sobra umunong naningil ng pasahe sa isang K-pop idol. Nakatutok si Asina Imperial. Yan. 어쨌든 이제 300페소 정도 나온다는 걸 알고 있으니까 Nagnilan TXT. 넘게 부르면 일단 화내보자. Bago sumakay ng taxi, chinek na ni Tomorrow by Together o TXT member Choi Subin kung magkano ang pamasahe mula sa Mactan Cebu International Airport hanggang sa kanilang hotel. Ang lumabas daw na estimate, 300 pesos. Pero nung magtanong sila sa isang taxi driver, mas mataas ang singil nito. 500? Bagaman 500 piso ang siningil ng driver, sumakay pa rin sa taxi si Subin at kanyang kaibigan. Patuloy din ang pagkuha nila ng video habang nasa biyahe. Nagpaliwanag ang driver kung bakit mas mahal ang pamasahe. Very expensive. Pagkatapos, umirit ng mas mataas na singil ang driver. So how much? Only 1,000. 1,000? No, he just said like 500. Tunay na pakiusapan nila ang driver na ibaba ulit sa 500 piso ang kanilang babayaran. 아니 사실 500페소도 비싸게 준 건데. Ate, Choi Subin doon nung K-pop idol si TXT. Sa kanilang Pataas ang pesos. sinabi ni Subin Mahal. na sinubukan ulit silang singilin ng driver ng 1,000 piso. Pero iginiit nilang 500 piso lang ang kanilang babayaran. Inisyuhan na ng LTFRB ng show cause order ang taxi Shows operator order. para magpaliwanag. Batay sa inisyal na investigasyon, overcharging at deliberate non-use of the Hello. taxi meter ang ginawa ng driver. Pinasusuko rin ang lisensya ng sangkot na driver at ang license plate ng taxi. 30 araw na suspendido Hala. ang taxi. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na matibay na ebidensya ang nakuhang video. Dagdag pa niya, hindi ugali ng Pilipino ang ginawa ng driver. Huwag din anyang idahilan ng kahirapan dahil maraming Pilipino ang lumalaban ng patas. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang taxi driver. Nakatakda ang hearing sa April 21. Natunton ng GMA Regional TV ang taxi company sa Cebu City na may-ari ng unit na sinakyan ng K-pop idol. Ayon sa Hala. liaison officer nito, Suspended kasi. nila ang insidente at magsasagawa ng sariling investigasyon. Ipatatawag ang driver para magpaliwanag. Tinutulungan din nila ang mga driver sa gitna ng pagmahal ng langis, tulad ng pagbaba ng renta at mas murang gasolina sa kanilang sariling dipo. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasunod po ng prosesyon ng Nazareno kanina madaling araw. Prosesyon naman ng Santo Inferno ang dinagsa sa Quiapo ngayong hapon. Nakatutok live si Marie Suman. Marie, Emil, taimtim na ginunita ng mga Katoliko ang isa sa pinakabanal na Shows araw sa order, buong no? taon, ang araw ng pagkamatay ng ating tagapagligtas na si Jesucristo ngayong Biyernes Santo. Namuno ang Quiapo Church na mga nakinig sa mga nagbahagi na 7 palabras o ang 7 last words ni Jesus. Taimtim lahat, lalo sa pagpaparangal sa banal na krus kung saan inalala ang pagkamatay ni Jesus. Yung krus kasi dati, di ba, ay simbolo ng pamamahiya. Ngunit ngayon, naging instrumento na ito ng awa ng Diyos para sa atin. Pagkatapos ay dinaos na ang paglilibing o prosesyon ng Santo Entierro. Inikot sa mga barangay na sakop ng parokya ang imahe ng patay na Kristo kasama ang Mater Dolorosa o inang nagdadalamhati at iba pang mga santo. Para sa akin po kasi is sobrang kulang na hindi ako makarating dito sa mahal na buwan ng San Nazareno. Kasi ito po yung simbahan na nilapitan ko nung ilang beses akong mag-exam, ng board exam. Then that time, yung father-in-law ko is nasa hospital, pero hindi na ako binigo. Ito yung araw na inaano namin yung paghihirap niya hanggang sa pagkamatay niya. Parang sinasa buhay namin yung pag-alaala naganap sa kanya. Ganon din sa buhay namin. Si Nanay Delia nakikiisa sa sakripisyo ni Maria dahil sinaktan din daw ang anak niya kahit wala umunong kasalanan. Bakit ganun? Sabi ko ganun. Wala naman pong kasalanan yung anak ko. Bakit siya pa po yung ginawang ng mga tao? Yung kaaway niya, hindi ko nga po alam kung bakit naging kaaway niya. Sa Balutondo, isang grupo naman ng mga kalalakihan ang nagpenitensya papasok sa isang chapel.
May iba hinahampas ang likod at isang nagbuhat pa ng krus. Emil, itong mahabang pila na nakikita mo sa Plaza Miranda ay bahagi o pila para sa Veneration of the Cross o paghalik sa krus ng Poong Jesu Cristo. Samantala, patuloy naman yung paghihintay rito sa Plaza Miranda at sa paligid ng Quiapo Church ng mga deboto para sa pagbabalik ng Santo Entierro dito po sa simbahan. At pagkatapos po ng prosesyon ng Santo Entierro ay susundin na ang Magnum Silentium Latin para sa Great Silence o panahon para sa pagninilay at pakikinig sa Panginoon. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quiapo Church. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Maris Umali. Mahalagang itanim sa isipan ng mga kabataan ang halaga ng pangangalaga sa kalikasan. Kaya kasabay ng pagpapatayo ng bagong Kapuso School Rose order. Building sa Minalabang Camarines Sur, nagtanim din tayo ng mga gulay at puno sa ilalim ng Kapuso sa Kalikasan Project. Sa munting bakuran ni Rochelle sa Minalabang Camarines Sur, unti-unting nagbubunga ang kanyang sipag at tiyaga. Sa bawat gulay na kanyang itinatanim, may naihahain siya sa kanilang hapa at naibibenta na rin ng ilan pandagdag sa pag-aaral ng anak. Ngayon po, gusto ko magtanim para mapalago, mapakinabangon yung pag nagtanim meron ani. Kasi may pang-ulam na dyan na kasi hindi nabibili. Kaya na magsagawa ang team ay Kapuso Foundation ng Kapuso ng Kalikasan Gulayan sa Paaralan Project sa Malinbog Elementary School kung saan nag-aaral ang anak ni Rochelle. Isa siya sa buong pusong nakiisa. Kasama ang iyong pang magulang at estudyante, nagtanim tayo noon ng mga gulay tulad ng talong, sitaw at ampalaya. Nagtanim din tayo ng mga puno na magsisilbing proteksyon ng ating ipinatayong noon na kauna-unahang flood-resistant Kapuso School Building. Mahalaga po ang pagtatanim para po mabawasan na po ang pagbaha at para po meron na pong aanin sa susunod. Namahagi na rin tayo ng mga school bag na may kompletong school supplies sa mga incoming kinder to grade 2 students. Nawa po ang bagong tayong Kapuso School sa Minalabang ay maging bunga ng pag-asa at simula ng mas magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Ultimo mga fire dancer ng Puerto Galera ay iniinda ang taas presyo ng diesel. Pero todo pa rin ang kanilang mga pagtatanghal kagabi bago ang pagbabawal sa mga party roon. Yan! Bawal! Si Bam Alegre. Naglalagablab ng mga bolang apoy, maikot-ikot at hinihitsa-hitsa pa. Habang hawak ang mga ito, may tumatumbling pa ha. Ang mga fire dancer na ito ang bumungad sa nightlife ng Puerto Galera kagabi, Huwebes Santo. Pero maging mga fire dancer, umaaray sa presyo ng diesel na gamit nila sa kanilang exhibition. Apektado talaga po kami kasi ang gamit po namin is diesel kasi mas matagal siyang mamatay. Bagaman relax ang vibe ng mga turista, nananatiling naka-alerto ang mga otoridad sa seguridad. May police visibility sa White Beach. Nadoble po ang deployment po ng aming LGU personnel. Katulong din po namin ang tourist police. Actually po halos lahat ng tourist attractions. May palibreng concert din kagabi. Inaumagahan ng Biyernes Santo, tahimik na sa beach. May direktiba kasi ang lokal na pamahalaan na bawal ang malalakas na sounds ngayong araw. Pwede mag-relax, pwede mag-unwind. Kahit bawal. Ang tunog ng mga alon. Pero bawal mag-ingay dito ngayon sa Puerto Galera ngayong Biyernes Santo bilang paggunita sa mahal na araw. Sa talan ng lokal na pamahalaan, nasa mahigit 12,000 na ang mga turista na bumisita rito mula noong Holy Monday. 7,000 ang dumating kahapon, Monday, Thursday, at ngayon inaasahan na 3,000 turista pa ang kahapon.
Ang matahimik na aura ng Puerto Galera ngayon ang nakaakit sa barkada nila Angelica para magbakasyon dito. Yun yung maganda po dito kasi syempre iba-ibang religion tayo pero may ano pa din, paggalang pa din tayo sa mga kung ano yung dapat tahimik, dapat solid. Bawal. Sa tala ng lokal na pamahalaan, mas kaunti ang mga turista ngayon kumpara noong nakaraang taon dahil na rin daw sa oil price hike at sa mas mataas na pamasahe. Syempre naman po, alam naman po natin na we are experiencing crisis po talaga. So, meron po tayong medyo maliit na pagbaba po ng imported tourism natin. Around 1,500 tourists po yung dinecline ng Puerto Galera from Monday hanggang kahapon po. Mula rito sa Puerto Galera, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Abangan ang mitya na sulok na sumiglab sa paanan ng Bulkang Mayon. So good. At Caprice Cayetano, Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Saan-saan kaya nag-Holy Week break? Walang pati ang pagtutok. Dito lang sa 24 oras. Sumik sa San Pascual Street, Barangay 690 sa Malate, Maynila. Nagsimula po ang sulok sa residential area pasang alas 2 kanina madaling araw. What's the family? Umabot po ito sa unang alarma bago Mali. naapula pagkalipas ng halos isang oras. Ayon sa pulisya, wala namang napaulat na nasawi o nasugatan. Inaalam pa ang Mali. mga napisalang ari-arian at ang mitya ng sulok. Nagkasunog din sa paanang bahagi ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Freebox, sumiklab ang bushfire bandang alas 8 kagabi at Yun, nagpatuloy sabog. buong magdamag Boom. pero nawala rin kaninang umaga. Rockfall mula sa bulkan ang naging mitya na sulok. Nagpapatuloy hanggang ngayon ang naitatalang effusive eruption sa Bulkang Mayon na nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3. Update po tayo sa Artemis 2, ang unang manned mission patungong buwan mula noong dekada 70 na lumipad kahapon. We all wanted to give a shout out to our families first because we are pretty far from Earth and we have not gotten to say hi to them yet. But there was Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, maayos ang kondisyon ng 4 na astronaut, gayon din ang sinasakyan nilang Orion aircraft. Nakausap din sila ng NASA sa isang video call. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa unang araw sa space, kabilang ang pag-aayos ng kanilang banyo. Inilabas din ng NASA ang kuha ng Earth mula sa spacecraft. Kasunod ng matagumpay na key thruster firing o paglipad nila patungong space ay 2 beses Yun. iikot sa Earth. Ayan na. Pagkatapos ay iikot ito patungo sa likod ng buwan bago tuluyang bumalik sa mundo. Sa linggo sila inaasahang papasok sa Moon Sphere of Gravitational Influence. At kapag nakumpleto ang misyon, mabibit ang layo na naabot ng Apollo 13 noong 1970. Dati. Ang ganitong panahon mga kapuso, pagkakataon din para makapagpahinga, kaya dinagsa ng mga gustong magliwaliw ang Liuliwa Beach sa Zambales. Nakatutok si Ian Cruz. Kung beach destination lang ang usapan, isa sa San itinerary Felipe, na Zambales. ginagawa ang Liuliwa Beach sa San Felipe, Zambales. Ayon sa kanilang Resorts Association, mula pa Miyerkules Santo ay wala nang patigang dating ng mga tao. Kaya ngayon ng Biyernes Santo, fully booked ang karamihan sa 150 hotels dito. Ang resulta sa beach area, siksikan. Sa dami nga ng La. bisita roon, may ibang nag-walk-in na hindi na na-accommodate at lumipat na lang sa ibang bahagi ng San Felipe. May mga reports din po kami na fully booked na. Bukod sa paliligo sa dagat, maraming aqua activities na South China Sea, no? Kabilang dyan ang Dragon Boat na nagdoble na sa 200 pesos ang bayad ng kada pasahero dahil sa taas ng presyo ng crudo na gamit sa bangka na humihila dito. Executive order din po coming from the Office of the Mayor yung naging way para mai-implement po nila yung standardized pricing nila. So, okay naman din po sa side ni LGU na ginawa nila yon para makahabol din po sila doon sa magiging kakulangan if ever para matuloy nila yung... Alam na yun, walang ta-timer ha, bukas. Tayo naman na tayo na, bukas tayo. Black Saturday. Napansin namang maraming millennials at Gen Z na guest
ang mga resort dito. Bukod kasi sa maganda at malinis sa tanawin, lalo't tadtad ng Aguho Tree o beach pie ng Liliwa Beach. Ipinagmamalaki rin ang mga TikTok at IG-worthy restaurants at cafe. Compared to other places, more of mga pocket resorts na kami. Maliliit na resorts, maliliit na community, and karamihan dito, mga surfers. Mura rin sir yung mga accommodations namin, mura din dito yung food. Mula Maynila, nasa tatlo ng 4 na oras lang, ay mararating na ang Liliwa Beach. Kaya kung di afford na magbayad ng hotel, pwede naman ang day tour. Dagsa ang mga tao dito sa Liliwa Beach ngayong Biyernes Santo at sa tansya ng kanilang municipal tourism officer, aabot pa hanggang linggo ng pagkabuhay ang pagdagsa ng mga tao. Mula rito sa San Felipe, Zambales, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Susunod na, nakipag-inuman sa ilog sa Ilocos Norte, trahedya ang sinapit. Inang napatakbo sa state, lolong pinarangalan din. At iba pang nakakaantig na tagpo ngayong Sa baliwag to, 2026 graduation season sa pagbabalik niya ng 24 oras. Pag sinabi Sa mga kapusong nagbabakasyon ngayon, doble ingat at iwasan uminom ng alak, lalo kung swimming ang inyong lakad. Sa bana sa Ilocos Norte, isang lalaki ang nalunod habang naliligo sa ilog. Sa investigasyon, nagpunta ng ilog ang 34 na taong gulang na lalaki kasama ang kanyang mga pinsan Nag-picnic. para mag-picnic at mag-inuman. Lo. Naligo raw sa ilog ang biktima pero matapos ang isang oras, napansin na nilang hindi na umahon ang biktima. Aabot sa 1.5 million pesos na halaga ng kush o high-grade marijuana ang nasabat sa Antipolo, Rizal. Sa sanipuersang buy-bust operation ng PIDEA at PNP, nasa kote ang 2 big-time umanong tulak ng ilegal na droga. Napawi mula sa kanila ang 50 gramo ng kush, mga marijuana plant at Buy-bust mga buto, pati na drug paraphernalia at pera. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nilinaw ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na totoong laban ang boxing match nila ni Floyd Mayweather sa Setyembre. Yan ay matapos sabihin ni Mayweather na exhibition lang ang kanilang laban. Giti Pacquiao, simula pa lang ay intensyon na nilang ibigay sa fans ang gusto nilang makita. Isang high-level, competitive sanctioned fight. Ang pinirmahan din daw nilang kontrata ay para sa professional boxing match sa kanila na raw pinaghahandaan. Ibig sabihin, kung matalo si Mayweather ay mabubura ang kanyang zero loss record. Nasa Amerika ngayon si Pacquiao para suportahan ang anak niya si Jimwell sa laban nito sa isang American boxer. The contract that we signed is a real fight. I want to fight an exhibition. That's that's the contract that he signed. Yeah. Just to remember that. Mga kapuso, milyong-milyong deboto ang nakiisa sa taunang alay lakad sa Antipolo Cathedral. Yan o. Umabot po sa 6.6 na milyong Katoliko ang dumagsa sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage hanggang kanina madaling araw ng Biyernes Santo. Mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon na 5.1 million na mga deboto. Ayon sa pulisya, may 9 na nawalan ng ilang kagamitan gaya po ng cellphone at wallet. Sa kabila niyan, may tuturing pa rin na mapayapa ang alay lakad sa pangkalahatan. I need to pop out to the shops after work. Bakasyon muna at break muna sa tapings at shows ngayong Holy Week ang ilang celebrities. Si Asia's Limitless star Julia at San Jose kasama ang pamilya na gumala sa ilang tourist spots sa Sapa, Vietnam. Hindi rin nila pinalampas ang masasarap na pagkain at amusement parks. Yan. Ayan dito, no. Gala sa Vietnamese Sparkle Star Chart. Sayang sumama na may pasok sila. Tanawin.
No. Si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano naman, nag-share ng aesthetic photos sa kanyang quick escape sa Bangkok, Thailand. Sa Japan naman ngayon, sila Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes at Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Ayun, no? Natawa. Nakasakay siya doon sa kinilawin. Malamig, no? Kasabay ng pagpunita sa Semana Santa, ang pagdarasal ng marami sa atin na mapasahan ang ating kanya-kanyang hanip sa buhay. Ang maraming mga magulang mga kapuso, dasal na maigapang ang pag-aaral ng mga anak at ilan sa kanila natapos ang sakripisyo nitong mga nakaraang araw. Ngayong gabi, silipin po natin ang ilan sa mga kwento nila na nagpangiti at magpaantig sa puso ng marami. At nakatutok si Maris Umay. Sa gitna ng completion ceremony sa Malitbong, Bukidnon, kumakaripas sa takbo ang inang na ito papalapit sa stage. Nakahabol siya at sakto sa pag-abot ng medalya para sa kanyang anak. Kwento ni Ena na isang OFW sa Hong Kong, galing pa siya sa malayong syudad para asikasuhin ang bunsong anak. Nakaka-discharge lang sa ospital. 2 oras daw ang inabot ng biyahe pero mabutit nakahabol sa awarding ng anak na si Omarian Drake. Hindi na napigilan ni Omarian na maiyak sa stage dahil kasama niya ang kanyang mga magulang sa espesyal na araw. Sa North Dalurong sa Bukidnon din, hindi lang mga estudyante ang binigyang pagkilala. Si Lolo Juan inawaran bilang supportive guardian dahil sa pagmamahal at sakripisyo nito sa kanyang apo na itinuring niyang anak. Wala nang asawa si Lolo Juan at ang kasama lang niya sa bahay ay ang apo at ina ng apo na may kapansanan. Sa kabila ng edad, araw-araw umano niyang hatid sundo ang apo sa paaralan. Kakaiba naman ang naging eksena Sa terminal sa Cubao naman. sa mag-amang sina Tatay Crisanto at anak na si Sa Cubao Francisca. naman, Mami Lo. Ang ordinaryo kasing araw ng paghahanap buhay ni Tatay sa bus terminal na puno ng abot tengang ngiti. Dinala kasi ng anak ang kanyang medalya at isinabit sa ama. Tindero ng mani si Tatay Crisanto at hindi nakadalo sa graduation dahil kinailangang magtrabaho para may mainda sa espesyal na araw. Marami rin ang naantig sa isang junior high school computer sa Kawayan City, Isabela. Sa bahagi kasi kung saan may tribute Malapit ng graduation na to. Ayun, ayun. mag-isang si Jackson Bautista sa upuan. Kaya nilapitan siya ng mga guro para yakapin. Kwento na uploader ng video, walang kasama si Jackson at ang barangay Kagawad lang ang sumama sa kanya sa stage. Ayon naman sa kanyang kapatid, wala na ang kanilang ama at may sakit ang kanilang nanay. Congratulations, Batch 2026! Maris Umali, nakatutok, 24 na. oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes Santo. Ngayong Biyernes Santo. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Subang. Ako po si Becky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.